Buenos dias, damas y caballeros. Na-identify na ni Senator Ping Lacson ang di umano'y frontman ni former Speaker Martin Romualdez sa pagbibili ng mga propriedad at lupain niya all over the world. Ha? Hindi lang dito sa Forbes Park na kung saan 5 daw bahay di umano ang binili ni Romualdez, each costing millions. Meron rin bahay na bumili sa Amerika, meron rin bahay bumili sa Spain. So baka diyan siya balak tumakbo if ever nakasuhan na siya. So identify na ni Ping at natunton na rin niya yung company front company na ginagamit ni di umano ni Romualdez to receive money di umano according to Ping from the Discayas or to transact with the Discayas. Pero parang lumalabas sa hearing na yun nga ito si Romualdez ay meron kasunduan kay or sila implementors ng mga projects ni Romualdez at ang kapalit kung meron man komisyon ay ang ginagawa nila imbes nagpapa-transport sila na which is very risky at maraming malaman. Nakita na natin yung nangyari kay Orly Gutesa na nagtestify sa pag-transfer ng maleta na pera at napicturan pa. Ang ginagawa ni Romualdez ay pinapabili niya itong sila Curly Discaya at Sara Discaya ng mga propriedad. In this case, ang na-identify na ni Ping at lumabas na sa Senate hearing at ganon rin lumabas sa report ng Rappler Philippines ay ito 1.6 billion 1.6 billion na bahay na binili hindi lang sa ordinaryong tao kundi yung kamag-anak pa kamag-anak pa ni former President Ramon or the late President Ramon Magsaysay. At itong seller ng bahay ay si Doris Magsaysay Ho na anak ni Anita Ho na pinsan ni President Romualdez. At ito rin si Doris Magsaysay Ho ay shipping magnate rin ito. One of the richest shipping line operator sa Pilipinas at yun sila yung Magsaysay na nagre-recruit ng mga OFWs kasama na yung mga pinsan ko. Sila yung nagbenta ng 1.6 million property diyan sa number 30 Tamarind Road, South Forbes Park. At ang bumili nito ay ang front company ni Romualdez na Golden talaga, ginto talaga, Golden Peasant Holdings Corporation. Golden Peasant Holdings Corporation na binili itong property. So 1 year pa lang si Romualdez, tiba-tiba na. Ibig sabihin 1 year pa lang hawak na nila talaga ang mga Diskaya. 2023 sa financial statement ng company na ito ay sa Security Exchange Commission, yun, bumili nga nila itong propriedad, house and lot, na ang laki ay 3,196 square meters. Uy, parang kasing laki ng propriedad ko dito sa bundok. Okay, ang laki
So ang president 99.9% shareholder ay no other than pasensya na kaibigan, Ah, no other than si Attorney Jose Raulito Paras na better known to his friends like me na golf buddy ko to, better known as Raul Paras. So meron kami mga common clients nito. Isa na si blank 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 kaya makamagalit sa atin. Hindi naman siya involved dito. Basta meron kami common friend na golfer rin na nagka-problema rin sa company niya, textile company, at ito kami ang tumulong, si Jose Raul Paras, Jose Raulito Paras, siya nag-handle yung legal, ako nag-handle yung media kasi bugbog sarado rin sa mga news itong kliyente niya at kami ang kinuha na PR company. So mabait ito si Raul. In fact, may pagkakuripot pa nga ito. Pero big time ka pala, partner, big time ka. Kwan lang ito, pabiro-biro lang ito, At siya ay senior partner ng Paderna and Paras law firm. At kwan siya, fraternity brother siya ni Romualdez sa Epsilon, Sigma Pi, at kasama rin nila yung si brother rin nila sa Epsilon na si Boeing Remulla. Kaya nakikita nyo sa una pa lang, hindi pa nasimulan ng investigation kay Romualdez, sinabi na ni Boeing Remulla na at the very least negligence lang daw ang crime nitong si Romualdez, negligence. Ngayon lumalabas na kumikita talaga siya, hindi lang negligence, kumikita talaga siya kina Diskaya at hindi siya tumatanggap ng pera. You pay me with houses, okay? You pay me with properties, okay? Dito 1.6 billion. Kaya no wonder umabot ng 207 billion ang kontrata ng mga Diskaya. Pinakamalaki ngayon sa Marcos administration. Napaka-safe pala nila Diskaya. Kaya pwede ipalandakan yung yaman nila kahit kina Corina Sanchez at Julius Babaw. At syempre alam naman natin, di umano mga chismis noon, tig 10 million daw ang binayaran bawat isa. So paano ba yan, Attorney Paras, According to Ping, ang yaman mo pala, billion na pala hawak natin ngayon, paano ba yan? Invite na ito si Attorney Paras. Ay my goodness, low profile lang ito ngayon mabubulabog ang buhay nito kasi pinangalanan na siya ni Ping at pinangalanan na rin siya ng Rappler bilang front man ni Romualdez. Kaya parang walang kinalaman talaga si Romualdez. At hindi lang ito, mahaba na ang pagsasama nila. Kasi itong si Paras ay naging officer rin ng kumpanya ni Romualdez. Yung binanggit na ni Ping sa Senate hearing, itong Media Servicio Production Corporation. Nag-media production ka na pala. Bakit hindi mo ako tinap sa company mo pero retired na tayo ngayon. Retired na. Tapos na yun, mga active days natin as President and CEO of Dean and King's Communication. At yun, naging kwan rin siya ng mining company ni Romualdez. Mining company na Benguet Corporation. Pero mas malaki kumita dito sa flood control si Romualdez. Billion, hundreds of billion
According to Chis Escudero, sa kanya daw 142 billion insertion, kay Romualdez daw 600 billion. Wow! Tiba, At ito rin si Raul Paras, noon pa man ay naging board member sa Benguet Corporation in 2018. Wow, ang haba na pala ng pagsasama nila, Ang kaibigan ko pala, Bagyo pala kay Bagyo pala kay Romualdez. At according dito sa report ng Rappler, at i-discuss natin ito. Ganun rin yung anong ginawa ni Romualdez dito sa pagbibili ng mga propiedad with the help of attorney Raulito Paras. Ganun rin ginamit niya style sa pagbili ng maraming bahay at lupa, mga asyenda sa United States at Espanya. Espanya. O Tony Paras, pwede ba ako magstay dyan sa bahay ni Romualdez sa Spain, sa Soto Grande, Spain, multimillion euro. So dito yan siguro billion. Soto Grande, ito yung lugar ng mga mayaman dyan, sa Spain. Pwede ba? Para pati ticket, baka sagot na. ni kaibigan natin. So eto, panoorin natin itong expose ni Ping, and thank you TV5 for this video, Paano na yan, my friend, Raul Paras. Magiging sikat na tayo niyan. Ipapatawag ka ni Ping. Siguro. If you want to air your side, if what you want through through our common friend, if you want to air your side, feel free to call me. Hindi pa po nagbago yung number ko. I don't know kung kayo nagbago na yung number nyo. Basta ako hindi pa rin. Please feel free to call me to air your side. Okay? Pero if you don't, well, Ping Lacson will make you do it in the Blue Ribbon Committee hearing. So, pakinggan natin si Ping Lacson. Kung sa statement sa testimony ni Gutesa, nabanggit niya nag-deliver siya sa 30 Tamarin. At kaya sinasabi nito mga bagong witnesses na yung 30 Tamarin, di umano. Although ang dinopsis kasi pinadala na ko ni Miss Doris Magsaysay mo. Siya kasi yung original owner, yung former owner. Kaya naman ako naging curious dito kasi tatlo na yung nagsasabi sa akin na bakit hindi nyo tingnan, Senator, yung bilihan ng bahay sa South Falls na sinasabi nila naka-front doon si Diskaya. Nung chinek ko, nung nakausap ko si Doris, dinadala niya sa akin yung copy ng deed of absolute sale. Ang kinuusap niya lang kung pwedeng wag nang i-reveal yung amount, yung purchase price. 1.6 billion. Now, According to Rappler. Sa pangalan ni Diskaya. Kasi Golden Peasant Holdings Corporation. Correct. So I went further. Chinek ko ngayon kung sino ba yung incorporators o stockholders ng Golden Peasant. Ang isang interesting name na lumabas doon, Jose Raulito Paras. Kasi nung chinek namin, si Jose Raulito Paras nakasit sa board ng at least 3 companies na again identified kay former speaker. Okay. So yun ang link. Kaya nga ang unang yung sa curiosity, kung naka-front si Diskaya as the buyer, mas lalong mabigat yun. Kasi sinabi ni former speaker, hindi niya kilala si Diskaya. Sabi ni Diskaya, hindi niya pa nakikita si speaker except on one occasion, sabi niya sa pagdinig. Pero hindi ganoon na lumabas. So without further, kung sino si Paras, yun ang link ngayon. Yan ang titingnan natin kasi ang pagkat sa susunod na pagdinig, pwede namin ipatawag si Atty. Paras. Kasi kung sasabihin niya, hindi, akin talaga yan, sa Golden Peasant talaga yan,
at siya naman yung major stockholder, if I am not mistaken, parang more than 90%. Yung iba nominal eh. Mga nominal stockholders yung iba eh. Siya talaga yung major, parang dominant na stockholder. So pwedeng tanungin, alam mo, mga anak ng issue to, pwede pumasok ang BIR. Paano ko bumili ng ganyang kamahal na bahay kung ganito lang yung kapasidad mo para bumili? Gawin na ito. Pero siya sabi ko, we go where the... So, kumbaga, my friend, big problem ka. Okay, as a lawyer, syempre malaki naman earning ni Attorney Paras. Alam naman natin, marami siya mga big shot na kliyente. So kung sasabihin niya, hindi yan kay Romualdez, ako ang bumili niyan sa Golden Peasants. Umabot ba ang declared taxes niya ba? Corporate or individual tax, umabot ba ng billion-billion? Bakit siya nakabili ng 1.6 billion property? And I'm sure hindi lang ito the only property kasi nagkataon itong kamag-anak ni the late President Ramon Magsaysay, Ramon Magsaysay ay nabahala na rin. Kaya siya ang tumawag kay Ping Lacson. Or kinontak yung grupo ni Ping Lacson para sabihin, bumili sa amin si Diskaya na gamit ang company. Sila nagbayad pero ang deed of sale nilagay sa company ni Romualdez. So ayaw namin maipid dito. Kamag-anak kami ng presidente. Hindi kami pwede maipid dito. Kaya sila mismo ang nag-volunteer ng impormasyon kay Ping Lacson. Ang problema, baka marami pang iba dyan. Kung magsimula na seryosong investigasyon at kasuhan na si Romualdez, mabubuksan na yung bank records niya ng Anti-Money Laundering Council. Makikita yung ibang purchases. Makikita yung mga ibang bilihan ng mga ibang mga properties pa. Baka yung 5 bahay na yan, binili bayad rin nila Diskaya. So, laking problema ni best friend, Attorney Raul Paras. Kung mag-declare naman siya income niya, kung sabihin natin, dahil lawyer siya, kumikita siya ng sabihin natin, mga 200 million a year, 300 million a year. Pero tatanungin pa rin siya, paano ka nakabili ng 1.6 billion? O sabihin natin, yan ang kita niya, dinideclare ba niya ng ganyan ang kita, di ba? So yan ang problema, malaking problema ito. Diyan matetest yung galing ng kaibigan ko, si Attorney Raul Paras. For all we know, kanya yan. Hindi yan kay Romualdez, kanya yan. Kliyente niya, ang mga Diskaya. Kaya pala tama yung sinabi ni Curly. Hindi nga ako pumunta dyan. Hindi naman kailangan siya pumunta sa propriedad Kailangan makipag-sign lang. Kwan lang sila. Tingnan lang niya yung kahit nandun sila sa mag-meeting sa sa Shangri-La. O tingnan lang yung magsaysay. Kamag-anak ni President Magsaysay may-ari. Ito yung titulo ng lupa. Okay yan. Hindi na ako kailangan i-inspeksyonan yung bahay na yan. Na-inspeksyonan na yan ni Speaker Romualdez. Sapat na yun. Kaya tama rin yun. Sinabi ni Curly, hindi nga ako nakapasok yan sa lugar na yun. Hindi naman kailangan Kasi kwan ka naman Hindi naman sa'yo yung bahay na yan Sa Golden Peasant naman yan. Kay best friend pala yan, Attorney Raul Paras. O kung tama yung sinasabi ni Ping, front lang si best friend kay Speaker Romualdez. So, sige, tuloy tayo. Evidence list at paulit-ulit ako rito parang siya ng plaka. Hindi kami sumatarget ng any particular person. Much less si Speaker Romualdez. Pero hindi rin kami magko-cover up ng maski kanino. Kaya nga tinamaan yung mga ibang kasama namin. Alam niyo, kala niyo ba hindi masakit sa loob ko? Na si Senator Bong Revilla, nakasamahan ko dati. Kala niyo ba hindi masakit sa loob namin na sina Joel Villanueva, sina Jingo Estrada,
at yung mga ibang nababanggit, makakasuhan. Masakit sa amin yun. Pero ano magagawa ko? Yun ang lumabas sa ebidensya. Para pagtakpan naman namin yung ibang mga personalities. No? Huwag na lang tayo mag-imbestiga. Is there any plan at all to call in Congressman Romualdez? I-invite na namin di ba nag-decline nga siya. We can only do so much dahil nga sa time-honored tradition between the Parliamentary two courtesy. houses. Oo. Pag ayaw mag-attend, alam mo naman per se namin yun. Kung gawin din sa amin yun. They already invited him. Kung doon nagpunta, tulad si Toby Chanco, nagpunta. Si Kong Okay, sige, ibang topic na yan. So, yan. Bottom line is, parang mayroon smoking gun si Ping. Parang sinasabi niya na malakas ang prueba nila. Kasi, yun nga, no less than. No less than, the relative. Dito nagkamali sila. Bumili sila ng 1.6 billion property. Sila Diskaya. Sa kanila ang pera. Pero ang pangalan sa company ni Martin Romualdez. So dito sila nagkamali. Dito sabi nga nila sa Ingles, although di umano involved dito si Martin. Pero sabi nga nila sa Ingles, there's no perfect crime. Kumbaga okay na sana. Okay na sana kung hindi lang natakot at nakonsensya yung kamag-anak. Kung cousin niya, so uncle ni Doris Magsaysay Ho, na multi-billionaire rin or trillionaire na siguro. Uncle the late President Ramon Magsaysay. Kaya ayaw rin ni Doris Ho. Mayaman rin ito. Magsaysay Shipping Lines. So ayaw rin nila madungis yung pangalan nila dito sa issue na ito. Kaya sabi, maliit lang man yan, 1.6 billion sa amin, and yet masisira yung pangalan namin dito. Tawagin natin si Ping Lacson, para maklaro, wala kaming kwan dyan, wala kaming kinalaman sa anuman kung may irregularidad dyan, yan ang problema. Kaya dyan yung ibang seller takot or tahimik lang. Pero ito si Doris Magsaysay Ho, syempre she wants to clear her name. Uncle mo ang dating presidente ng Pilipinas, well-loved president, pagkatapos masangkot ka kina Curly Diskaya, kina Speaker Romualdez, mahirap yan. Kaya lang, my friend, paano ba yan, dahil kaibigan kita, if you just call me if you want to air your side dito. Kahit hindi tayo dito nagpapa-live interview, pero I will make way for you, my friend. I will make way for you dahil kaibigan kita. So, tingnan natin, subukan natin na matawagan itong best friend natin, si Raul Paras. Or Raul, you can call me, yung common friend natin ay kung inalis dahil big shot na kayo, nakalimutan nyo na si Armandine Nocum, yung friend natin, meron pa rin number ko at nag-communicate pa kami from time to time. So hanggang dito na muna tayo. We will be doing more vlogs on this issue. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.